Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po, ito po ang ating re-reactionan. Itong video ni Digong na nagpakawala na naman po ng mga hindi magagandang salita at pagkatapos ay makakalimot na naman ito at sasabihin, ha? Wala akong sinabing ganon! Ito po yung video. Pinapairal natin na law and order. Kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman si Presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano mo sila? Because of the incongruity. Hindi mo magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulor si Marcos, kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Hindi na nakatindig lang yan sa kwarto niya. Pinapairal natin na law. Ayan, so nagpakawala na naman ng mga ganyang salita si Digong, mga fake news. 'Di ba? Kita nyo, tinawag na naman bangag, meron na naman ganyang mga alegasyon laban kay PBBM. Yun nga mga nauna niyang sinabi, di pa nga niya napapatunayan, 'di ba? Wala pa siya napapatunayan sa kanyang mga sinasabi nitong mga nakaraang panahon. Kahit isa, wala pa po na napatunayan. So, dinagdagan na naman. 'Di ba? Yan ang yan ang strategy ni Digong at yan ang kanilang way para po makapanira at masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan. Siyempre papalakpakan siya, 'di ba? Papalakpakan siya, ituturing na parang napakatapang, ituturing na parang napakagaling, pero ang totoo, walang kadating-dating. Kasi nga po, kung ikaw naman talaga matino kang Pilipino, sige nga po, patunayan nyo nga po sa amin kung totoo po yung mga sinasabi ninyo. Di ba wala naman sila maipakitang ebidensya? Ano yung inilabas nila na ebidensya? Yung video ni PBBM, yung pulburon video na AI, altered, edited, fake. Diba? Sus Mariosep naman. Ano ba namang klase itong mga taon to? Pumapalakpak sa isang katulad ni Digong na ni wala man lang mapatunayan kahit isa simula nung siniraan niya si PBBM. Wala pong mapatunayan. Kaya magtataka ka dito sa mga tao na to no? Bakit sila pumapalakpak kay Digong? Ano mga tanga ba itong mga to? Mga bobo ba to? Pagkatapos niya, na magpakawala na naman ng mga alegasyon na hindi mapatunayan kay PBBM,
aba, pati po mga senador ngayon ay pinagbabantaan na nitong si Digong. Alam nyo, medyo ano na to, medyo talagang praning na talaga sila. Yung anak, napapraning, natutulig, pati tong tatay. Syempre, kanino ba magmamana si Sara Duterte? Syempre, sa tatay niya. 'Di ba? Siguro naman alam na ng mga Pilipino yan kung kanino nagmana si Sara Duterte. Pero 'di ba, kita nyo, ito po yung tatak Duterte. Ito yung pinapalakpakan nila Robin Padilla, nila Marcoleta, nila Vic Rodriguez, ni Bato, ni Bongo. Ito yung tao na yun. Na iniidolo. At sinasaluduhan nila, nire-respeto nila. Pero, walang respeto sa ibang tao. Diba? Nakakadiri. Nakakasuka ang mga pumapalakpak kay Digong. Ngayon, ito po yung nakakabahalang pahayag na naman ni Digong. Talagang ano talaga to? Crazy po talaga. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para bakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ngayon, Ala na desperate moves na yan Diba? Out of frustration na yan. Bakit? Napakahina po ng PDP laban. Galing mismo yan kay Jimmy Bondo. Diba? Yun na yung kanilang solusyon. Kulelat na kulelat ang mga senador ni Digong Si Bongo nga, ano sabi ni Bongo? Ayaw kong manira. ngayon, Diba? Ngayon. Yan ang sabi ni Bongo. marami Papakita ko po sa inyo yung video ni Bongo. So, ito po yung video ni Bongo. Panoorin po ninyo. Ako ayaw manira. Ayaw sumagot. Kaya magtatanong kayo. Ayaw manira. Kita nyo. Galing na mismo kay Bongo, ayaw niyang manira. Kasi nga, paninira ang kanilang ginagawa Umamin si Bongo, naninira lang sila. Ayaw niyang manira. Bakit? Maapektuhan ang kanyang puto Diba? Diyos ko naman. Ano ba naman yung ginagawa ni Sara Duterte sa ni Digong? Kay PBBM. Maliwanag naman paninira yun di ba? Ngayon si Bongo, ayaw manira. Bakit? Madadamay siya, matatalo siya. Sa halip na medyo lumalaban-laban siya, pumapalag-palag siya sa survey, baka pulutin din siya sa Inidoro. Diba? 8 diretso sa Inidoro. Ang bagong 8 diretso sa Inidoro 2025, ang grupo ni Digong. Diba? Kaya ayaw manira ni Bongo. Aminado naman si Bongo. Ayaw maamin siya. Ayokong manira. Hayaan natin ang Pilipino ang humusga kung nagserbisyo si Pangulong Duterte sa Tatay Digong noong panahon niya. Kayo na ang humusga kung nagbago ang buhay. Diba? Kita nyo hanggang ngayon, tuta pa din talaga ni Digong si Bongo. Walang sariling identity. Walang sariling walang sariling tawag dito, yung pagkatao. Nakaano lang talaga to, nakadepende lang talaga to kay Digong kung ano ikukumpas, kung ano ibabatong buto. Eto yung mga tumanda na naging tuta. Buti na lang, tanga. Diba, Sus Mariosep? Biruin mo, naging tuta ka. Naging senador ka na, tuta ka pa din. Ay, nako talaga, Sa halip na mag-improve, lalong lumala
Diba? Kita nyo, yun ang nangyayari dito ngayon. Kila Bongo, kila Bato. Kaya, naku, delikado po talaga tong iboto tong dalawan to. Buhay nyo noong panahon yan. Wala na mga tanimbala, wala na yung mga kalukuhan dyan ng mga extortion. Kasi may political will po ang ating dating Pangulong Duterte. Palakpak ko, ayaw ko mani. Ayun, di ba? May political will. May political will para sa mga Chekwa. Para sa mga Pogo. Diba? Sus Mariosep naman si Bongo. No? Ba't binuking niya yung PDP o yung mga senatoriables ng PDP na naninira lang sila? Palakpakan natin si Bongo. Diba? Palakpakan natin kasi binuking niya ang mga senatoriables ng PDP at si Digong na naninira lang sila. Diba? Binuking si Bato, naninira ka lang pala Bato eh. Naninira ka lang pala, Jimmy Bondo. Ikaw Marcoleta, naninira ka lang pala. Naninira lang pala kayo eh. Ay nako. O eto naman yung katibayan na sinabi naman itong si Jimmy Bondoc na humina po ang PDP laban senatorial slate o PDP slate kasi nga daw po dahil daw dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Actually, mahina naman talaga kayo. Hindi naman talaga kayo malakas. Hindi masasabing yung talagang napakagagaling, napakatitino, respetado nitong mga kandidato at kumbaga masasabing achievement-based senatoriables. Hindi. Kayo ay mga kumakandidato para protektahan si Kibulok at si Digong. Yun lang yun. Diba? Wala namang ibang dahilan kaya kayo kumakandidato para maging sakristan ni Kibulok at maging taga-deliver ng suka ni Digong. Eto po yung video. Nalilito ang tao sa judicial process, saka political process. Ang impeachment is talagang political. It's a political process. Kita nyo, nililito niya taong bayan. Nalilito ang tao sa... Nililito. Ikaw man nalilito. Ako hindi ako nalilito. Judicial yan eh. Bakit? Kailangan nating malaman kung totoo hinding nagnakaw si Sara Duterte. Napakabibigat ng mga ebidensya. Andyan si Piatos, nandyan si Villamin, nandyan si McDonald. Chippy McDonald, Sus Mariosep, ikaw ba, Jimmy Bondoc, ano sinasabi mong political? Hindi yan political. Merong nagnakaw, merong nawawalang pera, merong hindi makapagpaliwanag kung saan napunta ang budget ng OBP at ng DepEd, kailangang sagutin. So, kailangan magkaroon ng hustisya. So, yun ay judicial. Sa judicial process, saka political process. Ang impeachment is talagang political. It's a political process. So, minadali nila, I don't like it, pero yun ay kanilang prerogative. Gusto nilang madaliin. Ang reasons behind impeachment is always political. Kasi hindi naman yan finding of guilt. Di ba? Laging si Jimmy Bondoc, una gusto niyang gawin ay gawing batas ang Duterte best of the best principles. Mapapahamak na naman mga Pilipino, may tukhang na naman, papasok na naman mga Chekwa. Tapos ngayon, ang gusto niyang itanim sa isipan ng mga Pilipino, wala daw pong guilt dito sa impeachment. Paano walang guilt? Ano yun? Hindi mapaparusahan si Sara? Gusto niyong i-absuelto si Sara sa kumbaga yung gustong i-absuelto si Sara sa ngit-ngit ng taong bayan dahil sa pagbubulsa ng pera ng budget. Ay, nako talaga tong si Jimmy Bondoc. Ano ba naman to? Wala namang kaparusahan yan kung di ang pagtanggal sa posisyon. Huy, anong walang kaparusahan? Makakasuhan pa siya dun may mga kinakaso na nga, di ba? So, yes, minadali siya,
Pero karapatan ba gawin yun ng Kongreso? Yes. Hindi karapatan, trabaho. Trabaho ng Kongreso yun, hindi karapatan. Diba? Mandato nila na imbestigahan at diba, ipasa ang impeachment complaint dahil marami ang nagtatanong na mga Pilipino na merong malinaw na pag-iisip, hindi mga DDFs na mga crazy. Na mga may toyo. Kapag ikaw, normal kang tao, mapapatanong ka talaga, nasa ng budget ng OBP. Pero pag ikay may toyo, sintu-sintu ka, ayaw mong maparusahan yung magnanakaw. Should they have done it? Well, I don't think so. And since O should they have done it? I don't think so. Bakit? Eto nga yung sinasabi ko Ayaw ng mga DDFs maparusahan ang isang sinasabing inaaligasyonan na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Pero lagi nilang sinisigaw for transparency, for accountability. Ngayon, ginagawa na ng gobyerno, ginagawa na ng mga mambabatas ang kanilang trabaho for accountability and transparency. Ngayon, ayaw nila. Bakit? Kasi kakampi nila yung iimbestigahan. Diba? this is political, how will it affect yung at least pangangampanya ng mga nasa PDP laban? Because as we all know, ang Duterte nakasuporta sa inyo. Well, allow me to be hopeful. I think ang epekto niyan ay positive because it will create a protest vote. But that is just me. That's just me being hopeful. Pwede ring Wishful thinking ka lang talaga. manghina ng loob yung buong Duterte group, ano? Pero hindi naman siguro. I think it solidifies the Duterte support. Attorney, itong sinasabi ng ibang mga kongresista, no, still on the impeachment, no, ay kung kasuhan, kapag kinasuhan si VP Sara, no, ng, or they filed charges for sedition and grave threat nga, sabi ng ibang kongresista, mapapalakas ang impeachment case laban sa kanya. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, no, not necessarily, or probably not even, not really. From a legal standpoint, kasi kayo po yung eksperto dito, what are your thoughts on that? Tawan natin yan. Stance, ayaw niyang mautusan ng Senado. And they try dun sa kaso. But, ng PDP laban. oh yes, he's one of our supporters. Yes, siguro si Danny. Ano. So, meron Hello, ko bang Danny. masishare sa amin na mga magaganap bukas sa inyo? Kasi hindi kayo sumabay kagabi. Bakit nga? No, pero bukas, meron kayo is para masolo din ng konti ang atensyon ng bayan. Ang PDP po, contrary to what people think now, no, ay wala masyadong nag-iisa po. Medyo humina. Ayan. Lumakas na ulit. Mahina. Humina daw po. Ulitin natin baka hindi nyo nadinig Contrary to what people think now, no, ay wala masyadong nag-iisa po. Medyo humina, lumalakas na ulit. Pero remember, ang dami nangyari sa PDP laban, no? Nagkaroon ng mga faction, 'di ba? And opposition ngayon 'yan, no? So, walang pera. Isa pa 'yon, no? So, yung tomorrow is really Kayo ba maniniwala ba kayong walang pera yan? Grupo ni Digong walang pera. parang kanya-kanyang bunot 'yan, kanya-kanyang tulungan siya. Pero ang what is hopeful is, I think makikita nyo bukas na may kapangyarihan talaga ang bayanihan spirit sa loob ng PDP laban at mapapatunayan po, sorry political to, pero mapapatunayan pa rin ang lakas ng endorsement power ni Pangulong Duterte, which by the way has been proven. Ayan, humida daw po ang PDP at lumakas daw po ang endorsement power ni Digong. Lahat yata ng i-endorse ni Digong baka pulutin sa Inidoro. Lahat kayo diretso sa Inidoro. Baka nakakalimutan ninyo maraming dilawan o kakampings
ang iniisip ang ginawa nyo noong 2019 sa mga kandidato ng liberal. Huwag mong kakalimutan yan, Jimmy Bondo. Umamin siya na humina ang PDP. Diba? Kasi nga po, yan ba namang PDP laban hindi hihina? Biruin mo ba naman, suklubang ka ng isang Robin Padilla. Boy Bigote. Diba? Leader nila si Boy Bigote. Sirang-sira sa taong bayan niya. Mga kandidato nila, tuta ni Digong. Paanong lalakas yan, diba? Kaya po, kabado na yan etong si Jimmy Bondo. Kabado yan. Alam niya na mahina ang kanilang grupo. Alam niya na mga pinag-deliver lang sila ng suka tapos nakakuha na ng COC sa Comelec. Kaya eto, ang solusyon ni Digong, balik tayo doon sa sinasabi ni Digong. Kasi yun ang solusyon. 'Di ba? Ang mawala ang mga senador. Kasi kapag nawala yung mga senador, syempre talagang sila, 'di ba? Kumbaga pring-pring na sila. Talagang sila, marami na silang mauupo, 'di ba? Kailangan na maraming senador. Ito yung video ni Digong ulit, Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mapakante. Diba? Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Diba? Kita niya? Ano yan? Sasabihin, joke lang. Sasabihin, di naman ikaw totoo yun. Joke lang yun. Diba? Ganun ang sasabihin yan. Pero diba, yun ang naiisip na nila out of frustration dahil nga po, si Sara may impeach. Ang karera ng kanilang mga senatoriables napakahina. Si Marcoleta nga nagagalit kasi hindi man lang nakapasok ng survey kaya naku po, talagang wala. Talagang si Digong, yan na lang ang naiisip niya paraan para maipwesto ang kanilang mga senatoriables kasi dala na taong bayan dito kay Boy Bigote. Pinromote ni Digong, sinuporta ni Sara Duterte, pagdating ng Senado, bukod sa may kodigo na, may coach pa, maghahagod lang pala ng bigote doon. Gagamitin lang ang Senado para protektahan si Kibulok at maging sakrista ng bulaang propeta. Yan ang nakikita ng mga Pilipino ngayon. Diba? Walang kwenta yung mga naging senador ni Digong. Tapos dadagdagan pa ng Ipe Salvador ng mga kumag, Jimmy Bondok, pinag-deliver na ng suka. Nako ala na, di ba? Kaya ang solusyon ni Digong, nako parang anak niya, di ba? Gumawa ng masama para makapwesto. So, abangan natin kung ano sasagot dito ni Digong, kung ano ang sasabihin niya dito, at kung joke lang yun, ano ba naman kayo? Sasabihin na naman ni Panelo, hindi yun ang talagang gustong sabihin. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating dating Pangulo. Kayo naman, mapagbiro ang Pangulo natin. Ang ibig niya sabihin, ganito ganire. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag kayo maniniwala sa mga tukmol na to na pinabili lang ng suka. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.